Magandang hapon sa inyong lahat. Sa ngayon, ating tatalakayin ang pakikilaw. Ang module na ito ay tumatalakay sa mga paraan kung paano nakikilaw ang aktibong mamamayan sa mga gawaing magpapabuti sa pamamalakad ng pamahalaan ng kapakanan ng bansa. Bilang pinakamahalagang elemento ng Estado, nasa kamay natin ang pagtugon sa mga isyu at hamong panlipunan na ating kinakaharap. Nasa kamay natin ang pagbabago na gusto nating makita sa lipunan na ginagalawan natin. Mali ang pag-iisip na pamahalaan lamang ang may tungkulin na bigyan ng solusyon ang mga isyung panlipunan. Ayon sa Artikulo 2, Section 1 ng Saligang Batas 1987 ng Pilipinas, ang Pilipinas ay isang estado, republikano at demokratiko. Ibig sabihin nito na ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmula sa kanila ang lahat ng otoridad sa pamahalaan. Ngunit mangyayari lamang ito kung ang mamamayan ay may kaalaman at kamalayan sa mga isyung panlipunan. Ano nga ba ang pakikilahok? Ang pakikilahok ay isang tungkulin na kailangan ikasakatuparan ng lahat na mayroong kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang panlahat. Ito ay mahalaga sapagkat naibabahagi mo ang sariling kakayahan na makakatulong sa paggamit ng kabutihang panlahat. May dalawang uri ng pakikilahok. Ang pakikilahok sa mga gawain politikal at pakikilahok na pansibiko at civil society. Ano nga ba ang pakikilahok sa mga gawain politikal? Ang pakikilahok sa mga gawain politikal ay sa pamamagitan ng pagboto, nakapili ang mamamayan ng mga opisyal ng pamahalaan na sa tingin nila ay makapaglingkod ng maayos sa pamamagitan ng pagboto. Tayo mismo ang takda ng kinabukasan ng ating bayan. Bantay-bantay ang mga tao pagdating sa boto. Bawat isang Pilipino ay mayroon lamang isang boto, mayaman man o mahirap. Ngunit may balakid ang pakikilahok ng mga tao sa eleksyon dahil nabalitaan pa rin natin ay may nagbebenta pa rin sa kanilang boto sa mga politiko. Batay sa ISSP Citizenship Survey noong 2004, pangunahin ang pagboto bilang katangian ng isang mabuting mamamayan para sa Pilipino. Ano naman ang pakikilahok na pansibiko civil society? Ano naman ang pakikilahok ng pansibiko o civil society? Ang civil society ay tumutukoy sa sektor ng lipunan na hiwalay sa Estado. Ito ay binubuo ng mga mamamayang nakikilahok sa mga kilos, protesta, lipunang pagkilos at mga non-governmental organization, people organization. Hindi naman bahagi nito ang tahanan, mga negosyo, mga partido politikal at mga armado grupo. Ang pinagkaiba nila ang layunin, may tatlong layunin ang civil society. Una, magkaroon ng mamamayang nakikilahok sa pagpapaunlad ng bayan sa paraang higit pa sa pagboto. Pangalawa, pagbuo ng mga samahang direktang makipag-ugnayan ng pamahalaan upang iparating ang pangangailangan ng mamamayan. Maging bahagi sa pagbabago ng pulisya at maging magiit at pananagutan at katapatan mula sa Estado. Siliman 1998. Ayon naman kay Randy David 2008, sa pamagitan ng civil society, ang mga mamamayan ang pinaggagalingan ng soberenya ng isang estado. Ipinaliwanag ni Constantino David 1998 ang mga bumubuo ng civil society. Ito ay binubuo ng mga kilos protesta, mga lipunang pagkilos at ang mga voluntary
Organization. May dalawang kategorya ng civil society o Constantinong David. Grassroots organization o people organization o POs, naglalayong protektahan ang interes ng kasapi nito. Dito nakahanay ang mga sektorang grupo ng kababaihan, kabataan, magsasaka, mangingisda, at mga coast-oriented groups. Kalawa, grassroots support organization o non-government organization o NGOs, naglalayo suportahan ang mga programa ng mga people's organizations. Ito ay naglalayong tuligsain ang hindi makataong patakaran ng pamahalaan at tulungan ang mamamayan na makaahon sa kahirapan. Ang NGOs ay nabuo bilang tugon ng mamamayan sa kabiguan ng pamahalaan na matugunan ang mga suliranin ng mamamayan. Ang Local Government o Code of 1991 ay isang mahalagang patunay sa papel na ginampanan ng NGO na nakasaad sa batas na ito ang pagbuo ng Local Development o Council sa bawat lokal na pamahalaan. Ang grassroots organization o people organization o POs ay isang grupo ng mga tao na nagmumula mismo sa komunidad. Ito ay binubuo ng mga individual na nagkakaisa upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan, interes at layunin. Ang grassroots support o non-government organization o NGOs ay grupo ng mga tao nang tumutulong sa mga samahang pangtao sa komunidad at binibigyan nila ng suporta at tulong para makamit ang layunin nila. Maraming iba't ibang ngo at o ang makikita sa Pilipinas at bawat isa ay may kani-kanilang tungkulin sa bayan. Ang mga halimbawa nito ay tangos, pundangos, jangos, pako, guwapo. Una na dito ang tangos. Nagsasagawa ng mga proyekto para sa mahihirap. Pangalawa na dito ang pundangos. Ito naman ay nagbibigay ng mga tulong pinansyal sa mga people's organization para tumulong sa mga nangangailangan. Pangatlo na dito ang jangos o Development, Justice and Advocacy ngos. Nagbibigay naman ito ng suporta sa mga komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng legal at medical na serbisyo. Pang-apat naman dito ang PACO, Professional, Academic and Civic Organization. Ito naman ay binubuo ng mga profesional at mga galing sa sektor ng akademiya. Panglima naman dito ay guwapo, genuine autonomous post. Mga post sa mga itinayo mula sa inisyatibo ng mamamayan at hindi na pamahalaan. Ayon kay Larry Diamond, noong 1994, ang pakikilahok sa mga ganitong samahan ay isang mahusay na pagsasanay para sa demokrasyon. May tatlong mahalagang tungkulin ng ngo at po sa Pilipinas sa kasalukuyan. Una na dito ang paglulunsad ng mga proyektong naglalayon, paunlarin ng kabuhayan ng mamamayan. Pangalawa, na nagsasagawa ng mga pagsasanay at pananaliksik tungkol sa advokasiyang kanilang ipinaglalaban. Pangatlo, may malaking papel sa direktang pakikipag-ugnayan sa pamahalaan upang may parating sa kanila ang hinaing ng kanilang sektor at mga naisip na programa at batas na naglalayang magpabuti ang
kalagayan ng mamamayan. Bilang isang mamamayan ng isang bansa, may maaari kang maitulong sa pakikilahok. Ang una dito ay ang pagtatag o pakikilahok sa mga organisasyong pagkilos at organisasyong nagsusulong ng kagalingan at pag-unlad ng isang bansa. Pangalawa ay pagpaparating sa kinakaukulan ng kinakailangang gawin. Pangatlo, pag-aangat ng kalagayan ng ating kapwa Pilipino. Pangapat, pagkikipagpalitan at pagbibigay ng mahalagang impormasyon. At ang panglima ay pangangalaga ng ating mga minanang yaman at mga pampublikong pasalidad. Ika-6, pangangalaga ng ating kapaligiran at paglinang ng mga likas na yaman. At ang pang-7, pagpapaunlad ng suporta ng mga produkto ng bansa at pagtangkilik at pag-angkat ng produktong Pilipino. Sa kabuuan, ang civil society ay nakakabuti sa isang demokrasya. Binibigyan ng civil society ang mga mamamayan ng mas malawak na pakikilahok sa pamahalaan ng isang bansa. Mga programa, paraan ng pagkikilahok, daycare centers, pagboboluntaryo bilang assistant sa daycare center o tumutulong sa ilang gawain dito. Pagbabahagi ng kalaman, libreng tutorial, pakikibuhagi ng iyong kagalingan sa iba't ibang asignatura sa iyong mga kaibigan o mas bata pa at turuan sila ng pagbabasa, pagbibilang at pagsusulat. Feeding program, pagsasagawa ng pagpupulong ng iyong mga kaibigan, kaklase at mga iba pang upang mangalap ng pundo para sa libreng pagpakain sa mga bata. Sa inyong lugar, kailangan sa inyong lugar, kailangan tutulong ng iyong mga magulang. Puno, reforestation program, bakanting lote o lupa sa inyong komunidad. Gumawa ng poster na nagpapakita ng kalagahan ng mga halaman at puno sa ating kapaligiran. Clean and Green campaign, pakikiisa at pagsuporta sa paglinis ng inyong kapaligiran. Sa pagpupulot o pagpadampot ng mga makikita sa mong kalat sa inyong lugar ay malaki ang may ambag nito sa kalinisan ng ating kapaligiran. May 19 na halimbawa ng mga civic groups. Una, Habitat for Humanity, Gawad Kalinga Foundation, Lihok Pilipinas Foundation, Buhod Surfer Welcome House, Rise Above Foundation, Fund Life, Iro Iceland Rescue Organization, Rafi Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, SUS Children by Village Cebu, Hugs Helping You Grow Strong, Little Bamboo Foundation, Gasa sa Gugma, The Rise Movement, Mental Health Hub Cebu, I Can Serve Foundation, C. Simpil, Cebu Citizen Involvement and Motorization for People Empowerment and Liberation, BSP, Boy Scout of the Philippines, GSP, Girl Scout of the Philippines, and Philippines National Red Cross. Yan lang ang mga halimbawa ng civic groups.